Nice. Natakot ako para... Oh! Isa pa. Oh! Kasi may mga nabasa akong comments. Ang daming nang babash na kumuha raw ng budget rhino. Mas maliit pa raw kay Lolo Sikoa. Tingin ko, kaya mukha siyang maliit dati. Baka dahil na-casual attire lang. Ang laki niya sa personal. Kung Oo. makikita nyo, video niya na nag-perform siya dito, recently lang. Sobrang laki. Yung sinong kukuha kay Jeff Cobb niyan? Paano kukunin kay Jeff Cobb? Pwede ba ako? Thiago? Ako ayoko. Ayaw mo? Bakit? Ayaw, takot ako, laki. Peke naman yung wrestling. Welcome to PWR, Pinoy Wrestling Reviews. So, nandito nga pala kami. Gumagawa kami ng bagong show namin. Let me introduce myself first. Marky, ang Pit Malord ng FPW, Filipino Pro Wrestling, and ang Gym Bro, Thiago. Yes, sir! So, magre-review kami. So, usually mag-start kami ng foreign wrestling matches. Sabihin natin, WWE, New Japan, or kung ano, request kayo, or kung ano yung pinaka-okay na panoorin. Tapos, I-showcase naman namin yung local matches ng Yes. Filipino Pro Wrestling para naman ma-advertise din namin at kumalat yung Oo views namin. No? oo naman. Tsaka syempre, kailangan nyo i-supportan yung pro wrestling scene ng Pilipinas. Kasi putya, hindi nyo alam kung gaano kami kalakas, gaano kami kagaling. Kailangan nyo nang malaman yan ngayon na. So ngayon, ang first episode namin, syempre, unang-una natin pag-uusapan, syempre, Kadugo, Pinoy. Kadugo, Oo. Pinoy. Yung bagong debut sa WWE, si Jeff Cobb. Sino nga ba siya? Ipapakita namin kung anong kaya niyang dalhin sa WWE. At syempre, sa mga existing na FPW fans, nakita na natin kung gaano kagaling si Jeff Cobb. Etong mga ipapakita natin, ito yung yung mga magandang matches niya prior WWE. Oo. So, yun. Sino nga ba si Jeff Cobb? Ano yung mga accomplishments niya? Nag-champion na rin siya sa iba't ibang promotions no? Oh, so IWGP Tag Team Championship 3 times, Never Openweight Championship, tsaka NJPW World Television Championship. At marami pa. At ang pinaka-importante sa lahat, at nasa kanya pa rin ang belt hanggang ngayon, which is ang Filipino Pro Wrestling Champion, FPW. Yan. Tingnan nyo, sinong kukuha kay Jeff Cobb niyan? Paano kukunin kay Jeff Cobb? Pwede ba ako? Thiago? Ako Or ayoko. pwede mo? Ayaw mo? Bakit? Ayaw, takot ako, laki. Peke naman yung wrestling. Kahit na pagka 5,000 ako, Masakit. baka hindi lang 3 ikot yun, baka ilang ikot yung abutin sa akin. Hindi ka ba na F5? Yung F5 na na normal, yung Brock Lesnar. Na-take ko na yan kay Ralph yung sa previous match. Ay, shit. Oo nga pala. Panoorin nyo rin pala yun. Wala pa, ginagawa pa lang yun. Malay mo, panoorin nyo rin. Malay mo, panoorin ito pagka-upload na. Panoorin nyo rin Ralph versus Marky. Ralph Mabayashi. By the way, sa mga di nakakalam, binigyan nyo ni Red Oliero ng Match of the Night. So, yun yung Match of the Night nung ano na yun. Tag dito. Nung gabing yun, nung show na yun. Grabe no, kakabalik ko lang. Kakabalik niya lang ganyan. Galing injury. Tapos sa match of the night ka, ibang klase si Ralph. Yeah. So, pero ito, ano ko lang din, discuss ko lang din, no, na ito kasing pro wrestling. Well, ang purpose nitong podcast kasi na to, it's for us to explain or paano ba? Parang, kasi nangyayari, nakukumpara yung pro wrestling sa legit combat sports like MMA, boxing. Kahit anong combat sports. Oo. Pero ang feeling ko kasi, ewan ko sa'yo personally, pero ako personally, nahook ako sa wrestling nung, alam ko na siyang hindi totoo, like fake, quote-unquote. Pero nung nalaman ko na yung inside, yung story, kung parang i-suspend mo lang yung beliefs mo, doon ka na mahuhook eh. Ako doon ako naging fan. Ilang taon ka? Nung nalaman mong scripted siya? Sobrang bata pa siguro.
Nung unang panood ko pa lang, sinabi ko sa ito, hindi to totoo, fake to, pero maganda. So, parang okay lang. Masaya maganda eh. Oo, totoo. Parang nanonood ng action ikaw, kailan mo nalaman? Parang hindi, parang grade school pa lang ako, sinasabi na sa akin ni Airpods na, di, ano yan, scripted yan, lokohan yan, ganyan. Tapos ako parang nag-register lang siya sa akin na scripted talaga siya, na art siya. Siguro mga high school, gano'n. Kaya lang, so nalaman mo gano'n ka bata, siguro grade school ka pa lang. Nung sinasabi sa akin. Pero ako Which is parang, ilan taon ka nun? hindi mukhang totoo eh. Grade school, siguro mga 9, 10, ganyan. 9, 10, tapos na mo nga, 13 na. Oo, kasi para sa akin, parang totoo eh. Parang, syempre, bata, ganyan. Tapos nung high school ako, sabi ko, scripted nga to. Pero, Di ka tumigil? appreciation still there eh. Di ka tumigil manood ng high school? Kahit nalaman ko na scripted, hindi. Tumigil ako nung, syempre, pag nagbibinata ka, nagkakaroon ka ng ibang hobbies. Oo. No-focus ka sa sports, ganyan, basketball, video games, ganyan. Babae. Yeah. Di mo mag-relating ka cut yan. Nagkaroon naman yun, bakit hindi ba tayo mahilig sa babae? Normal naman na tao. Yun, totoo naman, yung mga ligaw-ligaw face na yun eh. Legal face high school. Puberty na yan. Tapos, ayun, college ako tumigil, parang manood ng wrestling. Parang huling inabot ko na timeline, hindi ko alam kung ano yung nauna eh. Kung yung John Cena RVD, yung sa ECW, o... Sinar. Parang yun yung huli ko naaalala. Nung bumalik ka? Hindi, nung tumigil ako na patay na si Eddie Guerrero, patay na si Chris Benoit. Nung time na yun, buhay pa di ba buhay si Benoit? Buhay pa si Benoit noon. Buhay pa si Benoit. Buhay pa sila noon. Okay, boy. Siguro baka nakatutok lang ako sa SmackDown ng time na yun. Kasi Batista, Eddie Guerrero yun, tsaka sobrang Eddie Guerrero fan ko eh. Tsaka yun, parang nung namatay na ata, yung dalawa, na nawala na yung dalawa, parang yun, parang pasilip-silip na lang ako. Tapos, nagkaroon na ng mga... Nung dumating sila si CM Punk, yung straight edge pa, yung batang si CM Punk. Doon, hindi na ako nanonood. Hindi na. Bumalik ako, Shield. Medyo late na. Late na, matagal ako nawala. Nawala yung interest ko. Pero pag nakikita ako sa mga videos or kahit sa video game naglalaro ako noon eh. Ayun, yun pala. Ayun ang hindi ko na pinapanood yung na timeline, yung bumalik si Jeff Hardy. Yung bumalik si Jeff Hardy sa WWE. Yun ba yung wala na ako noon. Hindi na ako nanonood noon. Yun yung bumalik sa WWE si Jeff. So yun yung nag-champion siya. Si CM Punk. Yung sila yung mag-rival. Nakita ko na lang yun, nung nanonood nila ako sa YouTube ng mga matches na si CM Punk. Na, ayun nga, ganun. Jeff Hardy pala, bumalik. Tapos, yun, bumalik ako, yung feud ni Ryback, tsaka ni CM Punk. Pwede na. Yun. Yung naging main eventer si Ryback, naging replacement siya kay John Cena. Sa John Cena, naalala ko yun. Ikaw? Bumalik ako wrestling? Pipe bomb. Pipe bomb? So, medyo nauna ka sa akin bumalik? Nauna ako. Pero kailan ka tumigil manood? Tumigil? Good question. Ano yung hindi mo naalala? Sobrang tagal na nun. Basta yung John Cena na Superman. Alam ko, tumigil ako lang. Parang umay ka ba? Umay. Sobrang umay. Ito yung tuloy-tuloy yung championships niya. Okay. Parang PG era. Yun, parang naalala kong sumusulap-sulap yan ako sa PG era. Parang yun talaga kasi yung least famous na era. Wala, sobrang ayaw pa nila ng mga mga... Tinanggal yung dugo, tinanggal yung mga chair shots. Tapos yung work rate medyo mababa nung time na yun. Pero actually magandang topic yan kasi naisip ko bigla. Kasi sabi mo kung kailan bumalik. Most likely, meron pa rin dyan mga dating nanonood ng wrestling na biglang tumigil. Pero di alam kung kailan babalik. I think ngayon yung best time na bumalik kang manood ng wrestling kasi simula na nag-start sila sa Netflix, parang
panibago ulit lahat eh. Oh, wala kang hahabulin na timeline or storyline. Kasi ano siya parang yung era talaga eh. Oo, yun. Oo. Hindi ka na nabodoyan nung, ano ba to? Sino ba tong mga to? Nung kakanood mo lang ulit. Ano ba to? Sino ba ano ba ang baduy ng mga ito? Sugat na yung dati. Hindi naman kasi may ano pa nun eh, may Undertaker pa, may John Cena pa Oo nga naman. pala. Si CM Punk, nakikita ko na siya before kasi pagka may kaibigan kasi ako doon sa amin dati. Pagka minsan nagiinuman kami, tapos biglang WrestleMania pala hindi namin alam. Tapos parang yung replay ng gabi, Ah. papanoorin namin yun habang nagiinuman kami. Tapos ako parang hindi ako invested sa storyline, parang nanonood lang ako ng ng matches nun, ganun. Gets. Pero na-appreciate mo yung match, pero wala kang masyadong pake sa storyline. Ganun. Wala. Okay. Game, simulan na natin yung... Anong sisimulan natin? Pakita muna natin yung yung debut ni ating kampiyon na si Jeff Cobb. Let's go. So, nag-start siya sa Fatal 4-Way na US title. US title. So, ano siya? LA Knight, Jacob. Sorry. Tapos, Drew. Tsaka Damian Priest. Yung favorite ni Boss Red Oliero, si Damian Priest. Sobrang favorite niya. Ano yun? Kumbaga, kung naging wrestler din si Damian Priest, siya laging champion. Oo. Nakagano'n lang lagi. Tsaka kung nagre-wrestling pa si Red Oliero, bakit yung peg niya? Damian Priest na. Favorite niya. Sige. Start. Let's go. Heading up to the second head. And how do you see it? Solo Sikoa pulling Jacob up to Ganda ng katawan ni, no? LA Knight. LA Knight. Oo. his championship. Wait lang. Ano na to, di ba? Si LA Knight parang late 30s ba to? Parang 40s na. 40s na yan. Early 40s. Ganun. Pucha, tas ang ganda ng katawan. Ganda ng katawan. Pero hindi mo rin makikita kahit yung galaw niya, hindi mo 40s. Hindi nga. Athletic pa rin eh. Athletic. Tsaka ngayon parang sa pro wrestling yung dati ang prime mo 30s. Tapos pag 40 ka na nagre-retire ka na. Ngayon parang 40s doon pa lang yung iba doon pa lang lumalabas yung galing eh. 40s. 30. Pag 30 ka sa wrestling, bata ka pa. Oo. So 30 at 29 pa lang ako, so bata pa ako. Ako wag niyo na tanongin. 34. Bata pa rin. Pero bata ka pa rin kung ano. Sabagay. Di ba? Pag nag 6 year, meron 6 years yun yung peak. So may 6 years pa akong 6 years ka pa. wrestling years. Okay. Marami pa magagawa yun. So, okay, sorry sa interruption. Hindi. Talagang na-amaze lang ako kay LA Knight din na, alam mo yun, kahit may edad na siya, ano pa rin eh. Kahit 40s na, yun nga, ang ganda pa rin ng katawan, galing pa rin mag-perform. So, tama kayo sinasabi nila na 40 is the new 30. Totoo, sa wrestling. At least. Sige, let's go. Some of this guy by the LA Knight just needed his chance of victory. Boom! The poor guy, who the hell? Lakas din ng pop no? Kilala siya. Oo, may pop. Ganda ni Soul. Muscle on the side. He just crushed that spine against the ring post. Pero sana nagsando si Jeff Cobb, no? Para mas ma-appreciate yung katawan niya. Pause ko lang. Feeling ko, kasi may mga nabasa akong comments sa Facebook. Hindi naman sa mga sa mga Filipino fans, more on sa mga Western ganyan or international. Ang daming nang babash na kumuha raw ng budget rhino. Parang mas maliit pa raw kay Solo Sikoa. Ang sa akin, tingin ko, kaya mukha siyang maliit that time. Well, yun din una ko napansin naman nung pagkakita ko ng clip. Like, ang lalaki, ang liit niya. Mas maliit pa siya kay Jacob Pato tsaka kay Solo Sikoa. So parang, yung unang mo isipin, fit ba to? Fit ba sa WWE ito? Yun yung unang mo may isip eh. Pero tingin ko kasi, baka dahil na casual attire lang. Ang laki niya sa personal. Kung makikita nyo, so yung video niya na nag-perform siya dito, recently lang, sobrang laki.
Search nyo na lang. Or, eto, flash namin sa screen. Yung itsura ni Jeff Cobb na yan. Oo. Makikita. Grabe yun. Halimaw. Yeah. That ringside. Pero totoo na, medyo mukha siyang ano dito. Oh, Mukha siyang tatay na sumali. hindi naman. T-shirt lang. T-shirt Oo. lang. Sobrang athletic yan. Sobrang bilis. Sobrang lakas. Oo. Pero malaki rin talaga to si Jacob eh. Laki rin si Jacob. Nakikita ko. Tataka si... Ayan. Ayun, so yun yung debut ni Jeff Cobb sa WWE. Hopefully makakita kagad tayo ng full match ni Jeff Cobb versus Mike Madrigal. Ay, ano ba? versus WWE star. Ay, oo nga, no? Sana mabigyan kagad ng Bigyan ano. agad. Malay natin, baka this coming SmackDown. Sino meron sa na tingin agad mo? na pwedeng ilaban sa kanya. Feel ko wala. Ayan eh. Pero kung magkakaroon siya ng first match sa PNP, Feeling ko, i-introduce mo na yung moveset niya. Kasi, squash mo ano eh, na. oo, kasi yung pasok niya ron, ano eh, Mm. Di ba siya kilala eh? nang upa kagad eh. Oo. Feeling ko showcase na moveset ni Showcase. Jeff Cobb. Pwedeng, sila Akira Tozawa nasa, ano diba, nasa Raw. Oo. Usually si Akira Tozawa yung pinapakain. Pakain. No? Parang galing naman kasi mag-sell ni Oo. Akira Tozawa. Siguro kung may Dolph Ziggler pa, baka pwedeng si Dolph Ziggler or Wala kang isip sa SmackDown ah. face na babyface na jobber. Kahit yun, okay lang. Pero sige, fine. Kung may baby face, Or pwedeng sila kagad na LA Knight na ano, na may pwedeng back and forth match. Ganyan. Like, alam mo yun, palitan ng offense, palitan ng moves, tapos pwedeng dirty win si Jeff Cobb. Kung i-establish nila kagad na monster si Jeff Cobb. pero kung monster, bakit pag dirty? Oo nga, no. Di ba? Kung Tingnan na natin sa Oo. next match. Huwag natin pangunahan si, na. si Triple H. Kaya natiwala lang kay Triple H. Tapos ngayon, panoorin natin yung, kung di nyo pa kilala, i-introduce namin kung sino si Jeff Cobb. Kung wala pa kayo napapanood na full match ni Jeff Cobb, pakita lang namin kung gaano ka athletic, gaano ka kalakas. mag-wrestling. Sobrang lakas. Di ko pa ito napapanood. Sinadjust niya lang to kanina. Napanood mo na ba to? Jeff Cobb versus Keith Lee. Inano ko lang siya. Paano ba? Tinignan ko lang yung clips. Kaya ako napili ito, syempre si Keith Lee, galing WWE. Syempre din sa WWE, established din siya as big guy. Tsaka parang mas matangkad pa ata siya kay Brock Lesnar eh, no? Ay, hindi ko maalala. Yung sa Rumble. Parang. Isa, yung Royal Rumble na Yung nag-face off sila. Oo, parang mas malaki pa ata si Check natin. Keith Lee. Keith Lee, Brock Lesnar. Tsaka parang almost the same. Almost the same. Oo. So, kung almost the same, ang comparison, ito yung comparison natin mamaya pag ano. Ito parang hindi nga nagkakalayo eh. Oo. Diba? So, itong match na to, na-upload 8 years ago, 2016. So, ito nga, nakiklipa ng buhok ni Jeff Cobb eh. Tsaka hindi pa siya ganun kabatak. Batak. Oo. Batak siya dito, pero mas grabe yung ngayon. At least. Sige. Start na natin. Play na natin. Pag may gusto kang i-input, feel free to post na lang din. Oo. Kung may gusto kang ipasok na Kasi at the end of the day, review pa rin to eh. Sige. There's the bell. We're back from intermission. Top Shelf Troy being joined by the Sorry. Sabi lang, back from intermission. Usually, hindi masyadong mainit yung match after ng intermission. Kasi, kakagaya lang ng CR, kumain, nag-yossi, or whatever. So, tingnan natin naman yung resulta kung kaya na lang dalhin na iangat. Speaking of since yun nga, worker naman tayo. Anong match placement ang Paborito ko. paborito mo? Well, gusto ko yung nag-open.
Kasi, Open, no? Yung match opener. kasi ikaw yung nagsiset ng ikaw yung nagsiset ng mood ng crowd. Gusto mo malaman kung ano yung or, tsaka yung second, gusto ko kung bakit gusto ko yung opener. Para mapanood ko na yung the rest of the matches without worrying. Oo. Hindi yung main event ka na. Grabe rin kasi anxiety pag nasa dulo ka ng card. Oo. Ay, napapaisip ka eh. Although mas mahaba yung preparation mo kasi nga main event ka or kung latter part ka ng match. Pero, ano yung tanggalan mo na sa akin, gusto ko na matapos. Parang gusto mo na yung matanggal yung kung ano yung naramdaman mo sa loob yung kaba. Lalo na pag umaangat yung adrenaline, no? Oo. Tas, ang lamig-lamig na nung kamay mo. Hmm. Iba, nakakapagod din yan eh, yung kinokontrol mo yung adrenaline. Oo naman. Oo naman. Ako, yan mga paborito kong, Ikaw pala, sorry. yun din yung mga paborito kong placement sa card. First match, o kaya, at least before intermission. Before nung halftime. Kasi, Main event din yun, yung first half. basta between those cards. Kasi pagka after intermission, usually, mas, pagod na yung crowd. Kasi, syempre, ilang matches na yung napanood nila. Sabihin, 3, 4, may pre-show pa eh. Ngayon, for me lang syempre, meron tayong mga vets like Mike Madrigal, Cuatro, Ralphie Mabayashi na kahit saan mo ilagay, kaya nilang buhayin yung crowd eh. Ang bigat ng responsibility after ng intermission. Totoo. Kasi, mababa na yung adrenaline nila. Yung iba gusto parang chill na lang, ganun. Tatapusin na, susulitin na lang yung ticket. Totoo. Kaya ayaw ko yung Match placement na yun sa card. Boss Red, baka mamaya doon okay lagay. Hindi, okay lang naman. Syempre, kahit saan naman tayo lagay. Kumbaga, parang opinion ko lang naman yun na yun yung least favorite ko na placement. Na spot. Pero usually, yung placement ko sa card laging after ng intermission. Ako, nung bumalik ako, nung last na Astig show. Yun yung placement nyo? Yun yung placement ko. Okay, Hindi naman after ng intermission. Second. Gitna. Pwede na yun. Oo. Pero pa rin. Bandang dulo pa rin eh. Kaya medyo... Sa bagay. Yung main event na yung puputok lahat eh. Oo. Usually sa second part. Siguro. Kahit nung sorry. Sorry. Sige. Kahit nung secret show, kami nun, parang after intermission. Mahirap yun. Hindi ganun yung level ng inip kasi ilang matches lang. So, carry lang din ako. Ilan yun? Parang 5. 5. Kaya hindi naman ganong nakakainip. Tsaka mabibilis eh. Yun rin. Speaking of secret show, join na rin kayo sa Facebook group. Sa secret show, doon na kami nag-a-announce ng matches and kung kailan nagkakaroon ng matches. Pay what you can yan usually. Sana, hindi ko lang alam, maybe in the future kung mapanood nyo to, baka hindi na siya pay what you can. So, habang pay what you can pa, join na kayo sa Facebook group para mapanood kayo ng kahit $100 lang ibayad nyo, 50 okay lang. Abang-abang lang kayo ng announcement dun. Maganda ring introduction yun eh. Kasi, hindi natin masabi, meron mga taong mahilig sa wrestling pero too practical to pay for 1,000 sa ticket, diba? Parang, syempre, isip mo, worth it ba to? Ganun. So, magandang trial yung secret show. Trial. Para makita nyo kung worth it ba na panoorin. Tsaka, syempre, meron na rin sa YouTube, accessible na. FPW Astig. Nga pala. 2 seasons na yung naka-upload dun. So, dami mo pala. May match kami yan. Hindi na namin isa-spoil. Pero baka i-review namin siya in the future. Siguro pag wala na tayong ma-review. Pag wala na. So, yun. Sorry sa gumawa rin kami ng intermission dahil sinabi nila intermission. Hindi, para lang malaman nyo. Kasi baka mamaya, dahil hindi mo namin napapanood, baka mamaya yung response ng crowd is, Pero tingnan natin kung gaano sila ang veterano. Sige, tuloy natin. Juice, JT Dunn. Man, we are in for a spectacle right now. I'm going to go on a limb and say it's the first time ever. Keith Lee, Big Jeff Cobb, Hoff battle. I was a big doll in New England the term Hoff fight. Hoff fight. So, strength battle. Ayun na, dyan palang nagtala na story. Kahit hindi na natin pause. Oh. Dyan nagtala siya ng story na okay.
Lakas ako sa'yo, Jeff Cobb. Speaking of gigantic, tomorrow night, the first time ever, I locked up with this. Laki ni Kitli. Tell me more. Oh, nice. Ayos yun, ha? Pang break ng waist lock. Oo nga, no? Fingers. No? And observe. There's no better seat Ooh. right here. Watch these guys exchange waistlines right now. I'm saying, jock for position and jock for control. So I'm not gonna put myself in this kind of a position here. I'm not gonna let Jeff Tingnan natin yung way ni one Jeff finger Cobb. on me. I'm gonna look So siya yung more traditional way na Oo. kuha yung arm. Nagme-make sense yun, ha? Na fingers yung Ano, isa-isa yung Oo. elbow. Obviously, fan of Kasi yun yung pinakamalambot na part sa sa limbs. Eh. Oh, parang walang way na parang malabanan mo yung ginaganyan-ganyan. Ayos yun. The Olympic symbol all over Jeff Cobb's gear. Kung ano na Olympics. Sleeve on his shoulders got a nice tribute to the Olympic symbol siya. Ay, oo, meron. Talaga ko, ano talaga yan eh, wrestler talaga yun si Jeff. Oo. Oo nga pala. Bago siya mag-pro. Shoot off. The question I have, Mm. you have the immovable force and the Big meaty man slapping me. object juice. And you someone just pick up Jeff Cobb, you have to come out to wonder, are they going to go tip the tag? And that's a key lead. Favorite spot na mga big guys yan. Oo. Shoulder block city. Lalo na pag big versus big. Lower section measuring contest. Who can knock who back? Even if there's one step, they take more. Okay. How about Keith Lee? Hmm. Leapfrog, unbelievable. Damn! Tangina. Pass by like Cobb. Sobrang agile. Oh. Athleticism here. Mr. Athletic with a sweet bypass. Lucha International. Oo. Para silang agile actually. Oo, totoo. Never see either of these competitors. What treat coming out here to Maine. Two dark dances. Wow. Naka-mute siya na gear. Mewtwo. Napaka-nerd. Oo. Oh. Ang laking tao. Sa Pokemon. Ulitin nga natin yun. Sorry, dumaldal ako eh. Yung dropkick. Oo. Damn! Nag-flip pa siya dun sa dropkick. Oo nga. Ito ganun pag-break. Ganun Galing ulit, yung no? fingers eh. Binackflip yung ano. Yung pag-sell. Isipin mo ilang pounds si Jeff Cobb. Mga 300 na ata yun. Tapos nagba-backflip ng nagba-backflip siya mag-sell ng German suplex. Kinausap ko yun nung punta siya sa show backstage. Sabi ko kay Jeff Cobb, Jeff, you're half Filipino, right? Sabi niya, yes, I am. Then how come I'm not as athletic as you? Tapos tumawa lang siya. Sabi ko, di naman, usually pag mga black team, sobrang athletic. Kasi siya, half Filipino. Oh, black tapos puti. European. Yung mga European din, grabe rin ang athleticism. Mga Russian. Sabi si Jeff. Pero feeling ko naman kasi, hindi naman ata siya pure Filipino. Like, Half puti. Pero still, kung half puti ka, sabi niya half puti. as in, Caucasian? White? Oo, nakita ko anong klaseng white, pero alam ko white sinabi niya. Tapos, Oh. ang tag dito. Sabi ko, hindi rin naman mga athletic, mga puti, or most ng puti. Paano ang naging... Compared paano sa ang naging- Africans. Oo, na alam mong 90% of the time, sobrang athletic. Paano nangyari yun? Hindi naman athletic mga Pinoy. Tingin ko ano to, yung sa workout niya rin. Dapat tinanong mo yung workout. Oo, nga. Hindi, tsaka sa ano na rin to, sa amateur wrestling background na rin yun siguro. Kasi naalala ko dati nung time na nagbi-BJJ ako. Meron kaming sinalihan na training ng Philippine wrestlers. Like yung yung mga Greco-Roman ganyan. Sino di ba? Basta ano, Hindi, yung Greco-Roman wrestling, yung ano siya, parang category siya ng shoot wrestling, ng totoong wrestling ganun. Hindi ko maalala kung Greco-Roman yun or freestyle wrestling ganyan. Basta meron warm up doon. Siguro mas mataas sa akin ng konti. Alam mo yung luksong baka? Oo naman. Ang ginagawa nila, nakatayo sila na straight, nakayuko lang, mag-flip over ka dun. Ginagawa rin natin yun. Magro-roll sila? Magro-roll or... Magro-roll sila. Pero yun, nakatayo. Tapos naka-bend,
Nakaprotect na yung leeg. Ang hirap nga nun. Anong purpose nun? Parang, Para sa wrestling? Yung real wrestling to, pinag-usapan feeling ko conditioning. Hindi ko alam kasi hindi naman ako Ganun. tuloy-tuloy talaga sa wrestling. Parang naki-cross-train lang kami, in-invite lang kami ng isang teammate namin na nag-jiu-jitsu that time. Tapos sabi niya, tara, try natin may morning class yung mga Philippine team. Tapos mga Philippine Army. Tapos yun nga, grabe yung mga conditioning nila. Tapos parang after ng conditioning, ayoko na mag-drills. Kasi progress na lang na. well, totoo naman. Kasi wala rin akong pagdating kasi sa jiu-jitsu, or sa ibang, like, nag-try din naman ako mag-boxing. Hindi ko talaga ginol or hindi, sa bagay. parang half-hearted lagi yung Hindi mo siya passion. Hindi ko siya passion. Tsaka nakita ko na bago ka palakpakan ng maraming tao, yung bago ka mag-perform sa harap ng maraming crowd, kailangan nasa top level ka. Unlike us na no matter what, no? Oo. Na meron kang crowd, yun yung mas nagustuhan ko. Na kahit talo ka dun sa script, it's a show, parang gano'n. na nakakapag-perform ka in front of many people. Yun yung mas gusto ko kaysa yun sa actual competition. Ito. Tsaka, Kasi talagang nanonood ko dun para para makita ng brutal. Hindi siya show, basta hindi siya entertainment. So, walang reaction yung ibang matches dun sa real. So, kaya mo na. Sige, game. 3 minutes pa lang. Sabi sa'yo, abutin na isang oras dun. Teka lang, nawala yung isip. Okay. Really shitty referee in horrible position. It appears that you had a little more than words with him earlier. Isa na camera ba? Hindi ko maalala. May roaming. Yan yung hawak nung babaeng nagka-camera. Parang ito lang yung pinaka-hard cam nila. Ito yung strike si Kit Lee. Ano? Yung strikes niya. Simple. Yan yung isa sa mga pros ng pagmalaking tao ka no? Hindi mo kailangan ng mga fancy moves Oo. Talagang pure lang talaga. Ganda. Sobrang snappy. Ayun backlab. Sobrang simple. Pero effective. Based sa story na nakikita ko, story ng match, parang si Jeff Cobb yung parang small guy. Si Keith Lee yung bigger guy. Which is nakikita rin naman natin visually din. Tangkad si Keith Lee. Tsaka si Keith Lee yung nagdo-dominate. Parang siya yung pseudo heel dito. Mukhang maganda yung bata to. Ang baba ng ring, ng apron. Mababa yun. Nice. Natakot ako para Isa pa. Yun yung sinasabi ko na Sobrang agile. 300 pounds. Yes, natin 300, Tapos, backflip ng ganun. 2 beses pa. 2 beses pa. Isipin mo, nasa kalahati ng match pa yan. Most likely, yung ibang tao baka pagod na yan. Based sa weight mong ganyang 300 pounds. Hindi, usually, pag alam naman natin to, pag malaking tao ka, gusto mo pagod, pero 2 beses niyang ginawa. Yeah, speaking of, pasok natin sa BMI, Body Mass Index. Wala na yan, obese na yan. Matik. Di ba? Like, wala pa, anong height niya? Totoo? 5'11", wala pa siyang 6 feet. Tapos, Mga 5. Hindi, ayoko i-booking si Jeff Cobb. Yun na, Pero- build height niya, 5'11". Sige. Build height niya, 5'11". Tapos, let's say, humigit kumulang 300 pounds. Tapos,
Obese na. O, sobrang Obese overweight na. Tapos, Ay, tanong mo ba? walang buwelo. Hindi, Walang hindi pa, buwelo. hindi pa Standing. running. Oo. Balik mo. So, Ayan o, nakatayo lang siya. Oh. ito medyo madali pa yun eh. Ito yung mahirap eh. Oo. Ano yung sige pa? Ako na yung sa BMI ko, medyo ano lang ng konti. Medyo overweight lang ng konti. Kasi ang tong height ko to, 5'2", 5'3", ganyan. Tapos parang lately, nagpatimbang ako, 165. So, over na. Over yan. Over. Pero, Dadala mo pa rin katawan mo. nadadala ko. Pero yung ganong dalawang sunod na backflip na parehas sa standing, walang... Yun na yung pinaka-bedo niya, nag-squat siya. Ah. Oh, grabe. Wow. I mean, hindi mo ma-imagine na ano to, parang may tali ba to? Oo, wala. Hindi mo mapipeke yung agility. So, sobrang grabe yung respect kay Jeff Cam. Tapos, di pa na-showcase yung lakas eh. Di ko alam kung ma-showcase kasi big man din. Pero, tingnan natin. Most likely papakita yan. Tignan natin. Sige. How are you going to contend with that tomorrow night, Doug? I have never seen a man that big move like that. I cannot let him execute that on me tomorrow. And you don't have, not that Boom. I can see you've been working out, but you do not have the bulk that Keith Lee had. Maybe by just a little bit. There was a time where I was a little bit more jacked, but great backbreaker combination there. From the Mewtwo man, Keith Lee. I found out from 6 years ago, siguro ba, ito na yung ano, medyo malapit na siya bago mag-NXT na ka. Oo, pa-next na siya. Spirit executing it, throwing a man in the air and driving him onto his head is nearly impossible in general. But being able to take a man like Jeff Cobb and throw him in the air, catch him, drop him on his head. I mean, that's Ayun lang. well, it's yet to be seen. We may Ayun, isa, tawag dito, splok lang namin na, kumbaga, isa sa mga mortal sin sa pro wrestling pala. Well, yun, tama ba term ko, mortal sin? Or... Hindi naman siguro. Grabe yung mortal sin. Siguro as much as possible, avoid mo, I guess. Oo, sabagay yun. Ito yung mga, syempre, kahit kami nagpe-perform kami, yun, nagkakamali, nagagawa rin namin tong mistake na to. Balik mo ng konti. Ayan isa to sa mga tinuro sa amin na pagka may mga spot kayo or Google Pay, basta pag nasa loob kayo ng ring, nasa isang May senaryo. never kayong tatalikod sa hardcam. Dapat lagi kayo nakaharap. Sino ba yung isang nagkamali? Si The Rock, yung bago pa lang siya. yung debut niya. After niya manalo, nagse-celebrate siya, nakatalikod siya sa hardcam. Minsan din parang may WrestleMania nun, yung kay Ric Flair ata yun. Yung Evolution versus Rock and Sock Connection. WrestleMania 20. Si The Rock, parang magpi-paypal sa elbow siya. Baliktad. Nakatalikod siya sa crowd. So, yun. Minsan, hindi rin maiwasan eh. Pero mas maganda talaga kasi pag nakaharap ka dun sa crowd. Parang, best example si John Cena. Bago niya i-hit yung... Oo, laging AA, yan, no? Hinahanap niya hardcam. Umaharap talaga siya dun sa camera. Tapos, doon niya i-hit yung AA niya. CM Punk din. Yung taunt na gano'n. Hardcam yun. Mga taunt. Tumitingin lagi sa hardcam. Okada. Yung nakalimutan ko kung anong move to, yung gumaganon siya. Yun ata yung niya eh. Yung... Bago siya mag-rainmaker. Yung pagka binuka niya yung kamay niya. Angas nag-zoom out pa yung camera. Pero ako depende. Depende yan. Pag siguro yung mga taunt pwede sa hardcam. Pero kung i-execute mo na yung finisher mo, depende yan. Feeling ko kapag kunyari, sobrang kailangan mong gawin yung move ng out of nowhere or very urgent, gagawin ko na siya agad. Pag For me, mga out of nowhere,
Oh, ano naman, tama naman. For example, RKO. Mga ganun. Out of nowhere. I mean, from the word out of nowhere itself. Okay, RKO. mga... Siguro kapag sobrang small promotion mo rin na dalawa lang yung camera. Ito mukhang dalawa pa lang nakikita natin. So, yung Hardcam tsaka yung roaming. babae. Oo. Ah, Roaming ba tawag? Roaming? Di ko alam. Basta yung Basta may gumagana. umiikot, Cameraman. Yung may cameraman or person in this case. Yung moving camera. Ayan. Moving camera. Yun na lang. Mas madali. Game. 5 minutes, 6 Well, they have minutes. yet to be seen. We may not see it tonight. We might not. We might not. Ayan. Especially if Keith At yung isa, photographer to eh. sees such a move, Keith Lee. He's hurting now. It hurt. I know it is. What we're talking about. A lot of punches, man. Go right to the gut. He might not feel it right away. He's got the muscle. He's got a little bit of bulk in that stomach. But right now, that body punch is effective. Absolutely. Got him over the corner there. Solid shooting star combination. Ooh. Talking to the fans about it. Simple gut punch lang. Tsaka talagang sinisell niya eh. Usually pag suntok, minsan hindi na sinisell na iba eh. Yan talaga advantage pag malaki ka eh. Hindi mo kailangan gumawa ng mga... ng mga fancy. Oo. Kaya sobrang thankful ako na big man ako sa Pilipinas. Kaso pag nag-double ka, Wala. GG. Kung mangyari man. Kailangan mo mag-cruiserweight. Hindi, 210 ako. Ito sobrang big man move yan. Or kailangan pa magpalaki. Oo, ganun. Damn! Oh! Sobrang ano yun. Minama yun. Oh. Kasi Walang tanong. Walang tanong eh. Binuhat niya ng ano eh. Eh no. Ayun, yung paa Wala, ni, oo. yung paa ni Keith Lee, off the ground na eh. Tapos now-hold na. So, wala na siyang daya. Pure strength na yan eh. Wala rin poste. Yung arm niya nasa naka-raise. By the way, yung poste, kailangan i-splock ba natin? Hindi, wag na Oh, natin i-splock yan. nabanggit na natin eh. Sige, fine. Poste is, kunyari, binabody slam ko si Marky. Ganyan. So, pag bigyan mo ako ng action figure. Meron akong action figure dito. Ito. Daniel Bryan tsaka Kevin Owens. Hindi ko lang ako nakikita. So, pag nag-body slam ka, ganyan, di ba? Oo. Ganyan. Ang poste niyan is parang hawak siya dyan. Si Daniel Bryan sa chan. So, ang reason ko ba't hawak doon is para mas... Secure. Oo, tsaka mas madaling buhat. Gumagaan yung kalaban. O kaya sa suplex. Ganyan. May poste ba sa suplex? Meron yung dito sa chan. Oo, pag kunyari di ba nasa stall nila minsan, naka-stall sila ganyan yung suplex. Hawak sila dito. Sila nakaposte. Eto, since yung nakikita niyo yung position ng kamay, walang way para pumoste. Wala. Di ba? Walang poste-poste. Ito na mismo yung poste, yung kamay ni Jeff Cobb. Oo. Siya rin yung bubuhat. So, Siya rin bubuhat. dead weight talaga. Dead weight. Visually, nakikita nyo na agad si Keith Lee. Sobrang laki. Ito pa lang, oh. Parang 10 pounds na tayo. Akala ko. Gago ka. Akala ko seryoso yung tinuturo mo. Okay, paano kaya rin papakita? Gotta respect the shlong. Ito nakanganga na rin to. Gago ka. Boom! Double down to. Hindi. Cover. Slow pin. Hindi pa nag-comeback, no? Dahil parang yun na yung comeback niya. Pero ito pa lang eh. Ito yung ano niya, ito yung big move niya leading to comeback. Ayun na. Explain namin yung comeback next time. Sa next episode, kung gusto nyo malaman. The downside is now he's getting weight. Now he's heavier than he was before in the second weight. Now you really have to give a lift this man.
And it's evidence right now he can't lift him. He can't get him off the ground. Trying to prove worthy his name Mr. Athletic by getting Keith Lee out of the play. Parang hindi pala comeback, no? Hindi, parang yun na yung comeback niya, yung hindi niya kailangan mag ano eh. Oh! Alam ko na mangyayari. Isa, ano pa? Kaya pa yan, Nakita mo, tumalbog pa siya. Double down ulit. Ganda, ang ganda. Teka. Yung sa comeback kasi, for me, hindi mo pagka big guy ka, or power guy ka, Usually one move lang, no? hindi mo kailangan yung parang ginagawa nila Orton na tatlong clothesline, tapos biglang power slam. Or, tama ba, clothesline. Basta yun, mga clothesline. Hindi mo kailangan gawin yun eh. Kung malaki ka, pwede na yun na-comeback mo na slam lang ka agad eh. So, Usually sa WWE, medyo subtle yung comeback. yung parang kay John Cena, di ba? Yung Yung mga obvious case. yung three, ano yun? Four moves of doom. Shoulder blocks. Usually yung mga wrestlers ngayon, sobrang subtle ng comeback. Pero alam mong, ito yun. Totoo. Umalis na sila dun sa traditional na comeback eh. Just that ring presence of Jeff Cobb. When he would not be able to kick, the foot went to the rope. Last time we've seen in the last couple of months, man taking control of Lucha Underground, just becoming a champion, becoming a very dominant force in the world of professional wrestling. And that's why he's here in Oro. That's why he's traveling to Beyond Wrestling tomorrow. Both of these men are gigantic. Absolutely. He's got him by the hair. It is dumb ref. So he puts his referee's trying to pull his own hair or lack thereof. He doesn't lose a chin. They know that he might be a juggalo. That's what I said. That crowd, I love that noise. Very good. Tapos, Nice finish, ganda. talagang siya yung big book talaga siya sa ano no? Small guy. Kasi kinounter niya into small package. Tsaka naging small package. Ang para Smooth ba? Smooth. Smooth eh. Talagang makikita mo athleticism ni Jeff Cobb dun. Isipin mo, ang laki tao nag-small package. Corn pa yung yung niya, entrance music. Alam mo yung kanta yan? Pero may corn. Alam mo yung banda, corn na. Corn yung banda. Okay. Mukhang face versus face. Wala namang ginawang dirty moves Wala naman. si Keith Lee. Siya lang yung nag-dominate. Sobrang basic match niya lang. Pero makikita mo agad yung na-showcase ni Jeff Cobb yung athleticism, strength, yung cardio, everything. Hindi siya hingal kabayo after. Wala. Sobrang, hindi naman siguro makapunta ng WWE yan kung Sabagay. Pero, I can say na hindi siya yung mind-blowing match. Pero this is actually, ito yung perfect way na pinakita namin kasi parang patikim, introduction talaga siya kay Jeff Cobb. Tsaka yung kalaban niya dito, yun nga, si Keith Lee na galing WWE, tapos nag-AEW na. So, alam mo yun, parang dito underground pa sila, tapos mainstream guy na to si Keith Lee ngayon. So, pinakita lang din naman natin na si Jeff Cobb, may ibubuga talaga pagdating sa mainstream. Kahit saan. Kaya, sobrang proud kami na nag-wrestling siya sa Filipino Pro Wrestling, and I think kailangan rin natin siya suportahan sa WWE and FPW din. Kasi, parang isipin mo, sobrang ikaw si John Cena or anyone na from WWE, papayag ka ba magpapabook sa pangit na promotion? Sobrang hindi, di ba? So, kasi kailangan niya rin protektahan yung katawan niya. So, what if banu kami? Siyempre, hindi siya magpapa-wrestling doon. Pero, nagtiwala si Jeff Cobb sa wrestlers ng Filipino Pro Wrestling. Hindi lang si Mike Madrigal nakalaban niya. May nakalaban pa siyang 2
Filipino wrestlers. Isa doon si Quattro. Squadro, oo. And, ganun. 2019 pa nangyari yan. So, isipin nyo kung gaano kalaki yung tiwala nila sa Filipino wrestlers. Kahit si TJP, nag-wrestling rin. TJP, yeah. So, I think it's about time to support Filipino pro wrestling. Or kahit anong Filipino promotion. Support whatever. Basta, Tsaka mabalik ko lang, yun nga, yung sa sinasabi ko kanina na stop comparing pro wrestling to an actual tawag dito, combat sport like bare knuckle fighting or UFC kasi I think it's totally different talaga. oo Kasi- naman. Pwede nyo kaming halintulad sa siguro soap opera na panlalaki. Pwede. Soap opera na panlalaki or theater. Pwede, oo. Theater. Improv. Pwede rin. Or, hatulad nyo kami sa at least indie promotion, indie wrestling. at least. Indie wrestling. For sure, di sobrang layo namin sa WWE. Hindi namin sinasabi na, puta, kaya namin ginagawa ng WWE. Hindi, syempre. Pero, alam mo yun, kung talagang wrestling fan ka, panoorin mo lahat ng independent wrestling, lahat ng wrestling in general, eh. Diba? Kahit ako simula nung, nag-start ako manood ng independent wrestling nung Pipe Bomb, nung nabanggit ni CM Punk yung Ring of Honor. Yun, nag-start ako, ano yung Ring of Honor? Ay, meron pala ganitong independent wrestling. Ayun, halos lahat ng stars. Doon na galing. Ako rin. Doon ko lang din nakita yung Ring of Honor. Tapos nakita ko si Daniel Bryan pala nag-wrestling dati doon. Tapos, Ako doon doon binanggit nakilala na rin. si, Kevin Owens. Kevin Owens doon yung galing. So, binanggit din ni CM Punk that time. Yung Na. New Japan Pro Wrestling. Tapos, Ganun. Oo, Binanggit defended niya. to New Japan. Oo, binanggit nalala ko. niya. Or maybe... doon, laking ba, ang galing ni CM Punk doon. Para in-introduce yung mga casual fans to sa ibang entity ng pro wrestling. Tsaka yun din, kung compare niyo yung, ano ba yung katawan niyo, hindi pang WWE. I mean, fine, you have a point. Pero tingnan mo yung mga wrestlers din ngayon. Tingnan mo, CM Punk, di naman siya sobrang laki. Di ba? Par batak na siya ngayon. Pero Very achievable. yeah. Pero, ayun nga, we appreciate the feedback naman from the casual fans. Kasi sasabihan Makes nila, sense din naman. lalo na yung sinabi, yung naalala ko may nag-comment dun sa match natin, dun sa Astig match sa YouTube. Parang pinaglaban daw, parang kumuha daw ng dalawang call center agents pinaglaban. Totoo naman. Totoo, call center. Call center agents talaga kami. Yun ang day job namin. So, at least we're trying, guys. Totoo ba? Meron na ganun? Meron. Taga BPO talaga kami. BPO kami. Pero, kayo, syempre, hindi nyo ba pinangarap maging pro wrestler? Diba? Parang ganun din yung ba't kayo nanonood ng PBA? Yun na lang. Dumadakdak ba lahat ng players sa PBA? Not a knock to PBA players. Di ko sinisiraan at all. Hindi, parang ganito. Gets ko yung sabi, PBA, NBA, those are the big leagues. And then, tayo, yung state natin ngayon, tayo yung mga commercial league na we're trying to, alam mo yun, yung mga ligang labas. Ganyan. Yun din. Tayo yung mga parang hindi tayo pasok doon sa Standards. Hindi naman standards. Hindi tayo pasok sa big leagues. Hindi tayo pasok sa big leagues pa. Pero we're creating our own league para maramdaman, para alam mo yun, to live the dream. Which is ganun din naman sa liga. No. Di ko kaya sa PBA. So, tara, gawa tayo, sali tayong ligang labas para makalaro tayo. And kung sa tingin yung, syempre, ang tickets usually kasi 1,000 or 1 to, hindi ako sure, umabot ba ng 1,500 tickets namin. It doesn't matter kung panonoorin yung, siguro test nyo muna sa YouTube. Search nyo kami, Filipino Pro Wrestling matches or FPW. Basta search nyo FPW Astig. Panoorin nyo yung match namin or kung sino man sa tingin yung fina-follow nyo, sa tingin yung okay sa mata nyo, panoorin nyo. I-flash na lang natin.
Dito. FPW. Astig. Yun pala. May ganun pala tayo. Sorry, first time lang edit namin. Edit naman namin. Edit naman namin. Pero masasabi ko rin na maganda rin yung manood ka ng live. Same thing, kung manonood ka ng ng kalye basketball sa cellphone mo, medyo hindi siya impressive. Pero pag pinanood mo in person, ibang klase. Oh, diba? para pag nanonood din ako ng mga ligang labas na kahit sabi mong walang dumadakdak doon. Kahit walang hindi ganun ka gagaling, kasing pulido lang sa PBA or NCAA, UAP, ganyan. Pero pag napapanood ko sila, kahit yung mga tropa ko lang, Nakakatuwa, di ba? Oo. Mabastos lang nila doon sa mapanis lang nila sa tres. Diba? Malayapan lang sa mukha. Parang gano'n lang din. Nakaka-hype din eh. Lalo tapos yung atmosphere na nasa Arena ka. Oo. Hindi, kayo sa FPW na Yan. Ganyan. Hindi tayo arena. Grabe naman yan. Basta venue. Sarap sa feeling na maging fan. Totoo. Or kunyari, isa pa, kung gusto nyo pa mag-try din ng live na siguro budget friendly, try nyo rin yung secret show. Sulit yun. Kasi 50 pesos pa, buy ka 50, 100, okay lang yun. Kaya mag-join na kayo dito sa Filipino Pro Wrestling Official Facebook page. Yun din. So, ayun. Di na tayo mag-review ng isa pa, ng FPW match. I think okay. Next na lang, episode na lang. Kaya sabi ko sa'yo, feeling ko that mga 2 hours talaga tayo. Pero tingin ko kaya na ng dalawa yan sa next episode. Spoiler. Ayun na. Kaya na ng 2 episode yan. Tsaka may meron tayong upcoming guest. Oo. Umuo na yung guest. Reveal na ba natin? Wag na muna, antayin na lang Wag na muna. Panoorin na lang muna nila tong Jeff Cobb match. Tsaka actually, hindi lang kaming dalawa yung host eh. Meron pa kami pangatlong host. May big reveal. Big reveal din ka pa. agad. Nagkataon lang kasi na hindi siya pwedeng pumunta sa bahay namin ngayon. Pero hindi rin ito yung studio namin. Meron kaming napakagandang studio. Sobrang mahal ng studio na yun. Magkano yun? 250,000 yung studio. Mahal yung place na yun. Oo. So, panoorin nyo rin yung next episode. Magiging maganda rin yan. Tsaka yun nga kasi first episode natin to. Kala mo talaga dami ng subscribers. Oo nga. Okay. First episode, so we're still polishing it. Nag-excuse na. Feedback, sabihin nyo, masyado bang mahaba yung mga pauses namin in between? Bigyan nyo kami ng Let us feedback. know. We love Tapos, feedback. shove it in your ass. Wala kaming pakialam. Hindi, joke lang. Hindi, comment nyo na kung ano yung mga dapat namin improve. Kung kailangan ba ang palitan, kailangan ba siyang palitan. Hindi, comment nyo lang para syempre, ma-improve din namin, mas ma-entertain kayo lalo. Meron ba tayong closing spiel? Wala na. Wala Ano na. na lang. Malalaman na natin yan. It'll come naturally. Ganito na lang yun, bigla na lang siyang mawawala.